Good morning mga ka-guys, good morning mga kasari. Ayan po, Friday na naman, thanks God, it's Friday, ang bilis ng panahon. Last na vlog ko is nasa ano pa yun, nasa Saturday ata or Sunday ang araw or Monday. Hindi ko lang matandaan kasi mga 3 days na hindi ako nakapag-upload. And last nung nakaraang araw pati kahapon is busy si Kuya EG guys kasi nanghingi ng share yung aming Raptor na multicab. Nanghingi ng share, syempre pag ginagamit natin yung sasakyan, may ano talaga siya, may tendency na hihingi siya ng pang-maintenance. So kailangan din natin ipaayos, kailangan nating siguraduhin na worthy siya, roadworthy, yon, roadworthy po ang ating sasakyan bago natin siya gamitin para iwas sa disgrasya at saka iwas sa kung ano pa mang mga bakal lumala pa lalo yung mga nararamdaman natin na mga kakaibang naririnig natin sa kanyang andar, sa makina or sa mga under chassis niya. So minabuti ni Kuya AJ na ipaayos na muna. So nakapag ano tayo doon, nakapag cash out tayo ng mga 5,000 mahigit. Pero okay lang kasi ginagamit naman namin siya sa tubigan always. So always namin siya pag ginagamit sa tubigan pag may mga maramihang delivery and kung lalabas siya ng barangay namin. So yun ang gamit. So today nami delivery sa Aplaya. So gagamitin namin yon pati sa ula. So gagamitin namin si multicab. So ganun siya ka-useful pagdating sa gamit-gamit kasi ginagamit talaga namin siya sa tubigan. And speaking of ginagamit, meron tayong mga item na paninda na kadalasan or kung hindi man ginagamit ng ating mga customers kasi isa din ito sa mga tawag nito mga saleable items dito sa aming tindahan. Iwan ko lang sa mga tindahan ninyo kung saleable din ba ito or kung sa mga area ninyo is available din ba itong mga brand na ipapakita ko sa inyo. Una-una guys, itong ating, kasi bago ko pala ipakita sa inyo guys, saglitan ko lang na kaya ako magpapakita ng mga item sa inyo kasi na-notice namin last grocery namin nung Sunday is may paggalaw ang ating mga items na binibili sa mga groceryhan. So kailangan ma-aware tayo, huwag tayong pakampante na yung presyo natin is ganun pa rin kasi nga gumagalaw yung price. Katulad na mga gasolina crudo na gumagalaw siya, always bababa, tataas, and bababa konti. And so far, gahapon nga, speaking of gasolina, nagpagas ako after ko doon sa sa tawag nito sa shop, nagpagas ako, nasa 82 na lang sa Petron ang ating gas sa gasolina, yung unleaded. So balik tayo guys sa presyo, ng paggalaw ng presyo ng mga binibili nating mga grocery items sa groceryhan. So unang-una, itong si Century tuna, kung dati binta lang namin siya guys ng tig 43, ngayon is nasa ano na po siya, nasa 45 na po ang bintahan namin. Iwan sa inyo or check pa din namin sa ibang groceryhan kasi last na bili namin doon sa binibilihan kong grocery is gumalaw po itong presyo na to. So i-check namin ngayong Sunday na darating kung ganon din ba yung presyo niya doon sa kabilang tindahan. So ito si Sensory Tuna is may paggalaw. So tingnan ninyo inyong mga resibo kung gumalaw din ba, kung may benta kayong ganito para hindi kayo malugi. Baka tumaas na and yung price ninyo is nasa old price pa rin. And next na gumalaw is itong Youngstown. Si Youngstown po guys, kung meron siya available sa inyo, tingnan ninyo yung mga resibo ninyo kung may may paggalaw ba ng presyo niya kasi last na bili namin ito is gumalaw po ang kanyang presyo. So kung dati benta namin ito ng tig 25, ngayon is tig 26 pesos na po yung bintahan namin kay Youngstown. So kung may paninda kayong Youngstown dyan, i-check nyo na ang resibo ninyo kaya baka gumalaw na rin yung presyo niya. Although hindi naman significant yung paggalaw niya guys, hindi naman siya malakihan pero gumalaw siya. So meaning need na natin mag-adjust din ang ating price. Lalo pat hindi nyo masyadong tinutubuan yung mga ganito kasi pagkano naman natin tubo sa mga dilata. So kailangan natin i-check kay baka yung tubo nyo, kung may tubo man, konti na lang. So check ninyo. At saka ito din si Ladies Choice, dati benta lang namin ito ng 14 pesos. Si
27 ml, yung pinakamaliit na Lady's Choice mayonnaise, real mayonnaise. Binta namin ito ng tig 14 pesos noon, ngayon is nasa 16 pesos na po. So 2 pesos po ang itinaas ng aming bintahan dito. Ito po yung yung sinasabi ko po pa sa inyo nabulol naman si yung sinasabi ko pala sa inyo mga price guys is yung price o retail price namin dito sa aming tindahan. And next na gumalaw din guys is itong mabintang tang. Kung mabinta din sa inyo yung mga tang, kasi wala kaming ibang juice dito na binibenta, si tang lang talaga. Lahat ng mga juices namin, lahat ng mga flavors is tang lang. Kung noon marami kaming benta, mayroon kaming 8 o'clock, mayroon kaming iba't ibang klaseng mga juices. Ngayon is si tang na lang po binibenta namin. So kung dati binta lang namin ito ng 23 pesos, ngayon is tag 24 pesos na po ang bintahan namin sa aming mga tang. Lahat ng mga flavors ni tang is tag 24 pesos na po. So gumalaw ang kanyang presyo. I-check nyo din yung mga resibo ninyo kung may benta kayong tang sa inyong mga tindahan. Next na items guys is itong mga cream silk na mga keratin. Yung mga keratin, collagen or mga repair is tag 10 pesos na po ang bintahan namin. Kung dati is 9 pesos lang po. So nagdagdag siya ng piso kasi gumalaw din ang presyo nito. So except lang doon sa mga cream silk na dati ng cream silk talaga, yung hindi mga keratin, yung hindi mga tripole, tag 9 pesos lang yon. Yung green, si pink at saka si blue is tag 9 pesos pa rin. So itong mga ganitong cream silk na may mga keratin at saka collagen is tag 10 pesos na po ang bintahan namin dito sa aming tindahan. And comment down below na lang kayo guys kung mga pinakita kong items is available din sa inyo, at saka i-comment nyo na lang din ang kanila mga corresponding prices kung magkano ang bintahan ninyo sa mga item na ipinakita ni Kuya AG. And bago ako magtapos guys is ibalita ko na rin sa inyo, share ko na lang din kasi itong si Milo is hirap pong hagilapin sa mga groceryhan. So dalawang grocery ang pinuntahan namin na wala po si Milo. Wala talagang laman ang estante nila na lagayan ng Milo. And sa inyo din ba guys, wala din bang stock si Milo na ganito, yung nakasachet? So comment down below na lang sa mga area ninyo kung may mga natira pang stocks ni Milo. Kasi ang dinig ko doon sa suki namin na wholesaler sa labasan is hirap din sa stock si Milo at saka yung si Swak. Kung meron man sa inyo guys, ibalita nyo kay Kuya AJ. Kaya kung malapit lang kayo, puntahan ko para makabili ako ng Milo na pinaka mabenta, pinaka saleable po na item. Araw-araw may namimili, kahit gabi, kahit umaga, and kahit tanghali is may namimili ng Milo. So hanggang dito na lang guys ang share ni Kuya AJ sa inyo, and bye bye muna for now. Thank you sa pag-follow sa FB page ni Kuya AJ, AJ Kimpo Vlogs pa rin, at saka sa mga nananatiling nakasupport kay Kuya AJ sa ating YouTube channel, ang AJ Kimpo Vlogs. And thank you, and maraming salamat sa suporta, and bye bye muna for now.